Magandang buhay, kabamba! Isang exotic food naman ang aking isi-share sa inyo ngayon, kabamba. Kaya kung isa ka sa may gusto ng palaka, ay inaanyayahan kitang panoorin mo to. At baka magustuhan mo yung ganitong klase ng luto ng palaka. Tara at samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Meron ako ditong 8 piraso na palaka. Bali, nabili ko lang yan sa bayan ng Binalonan. Nabili ko ito ng 150 pesos. At ito pa yung ibang sangkap na aking gagamitin dito. Bawang, sibuyas at madaming luya. Dinamihan ko na yung paglagay ng luya dahil pampatanggal yan ng langsa. Para naman hindi nakatihaya yung itsura ng ating palaka, ay ganito lamang yung aking ginagawa. Sundan nyo lamang ito kung gusto nyong tularan, kabamba. Dito sa aking lulutuin, ay gagamit lang ako dito ng kamuting kahoy o yung tinatawag nilang balinghoy. Akin lamang itong ginayat ng maliliit. Paki-comment naman dyan, kabamba, kung nakapagluto ka na nito or naglalagay ka rin ng balinghoy sa lutuin na palaka. Baka dagay-didado mga kailkwanwak ang nakakaalam sa ganitong lutuin. Maliban kasi sa adobo o kaya ginataan na palaka, ay isa rin kasi ito yung pinakapaborito kong recipe. Maglalagay din pala ako dito ng dahon ng ampalaya. Pagka-prepare ko naman nito, ay agad ko naman na itong lulutuin. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Dahil syempre magigisa tayo dito ng ating bawang, sibuyas at luya. Nung nag-post ako ng picture nito, ay marami ring nakapagsagot na masarap na luto nito ay tinola. Tama, kabamba, masarap din ang luto nito sa tinola. Dahil itong karne ng palaka ay lasang manok, kabamba. At ang masarap talaga na gulay na ilagay dito ay yung dahon ng ampalaya. At pagkagisa ko naman dito sa ating bawang, sibuyas at luya, ay agad ko rin namang sinunod na ilagay itong kamatis. Ginisa ko rin ito hanggang madurog ito. Pagkagisa dito ay agad ko naman nang nilagay itong mga karne ng palaka. At ang isa ring masarap na luto nito ay yung crispy fried palaka. At talaga namang taste like chicken. Igigisa natin yung karne ng palaka hanggang mag-iba na yung kulay nito. Meron pa bang nagbebenta ng palaka sa inyong lugar? At paki-comment naman dyan, kabamba, kung taga saan kayo. Dito sa aming probinsya ng Pangasinan ay marami pa namang nagbebenta ng ganito. Pagkagisa ko naman sa mga ito ay maglalagay lang ako dito ng kunting bagoong. Opo, kabamba, naglalagay lang ako ng kunting bagoong dito. At igigisa ko lang ito ng saglit. Kung ayaw nyo naman ng bagoong ay pwedeng-pwede naman dito yung kunting patis na ilagay. Ilalagay ko na rin dito yung ating balinghoy. Hindi ko alam kung anong klaseng luto nito, kabamba. Hindi naman natin pwedeng tawagin itong tinula dahil may kamatis ito. Pwede siguro natin itong tawaging kinamatisang palaka with balinghoy at dahon ng ampalaya. Sa oras na ito ay naglagay na ako dito ng tubig. Tinakpan at papakuluan lang natin ito hanggang maluto yung balinghoy at yung palaka. Maglalagay lang ako dito ng asin panimpla. Pwede nyo naman dagdagan ito ng ibang pampalasa na gusto nyo. Then, nung naluto naman na itong balinghoy at yung karni ng palaka, ay ilalagay ko na rin dito yung mga dahon ng ampalaya. 1 minuto na lang yung pagluluto natin dito dahil madali lang naman lutuin itong dahon ng ampalaya. Kaya kung nag-uulam ka rin ng palaka at di mo pa na-try itong ganitong klase na luto, try mo ito, kabamba, at tiyak magugustuhan mo. Kung nagustuhan mo itong isang exotic recipe na aking na-share, ay pwedeng paki-like or share itong video na to para maraming makapanood. Paki-follow mo na rin ang Bamba's Kitchen kung di ka pa nakapag-follow. Ano pang hinihintay mo? Magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!